'cause who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars, 'cause who we are. Welcome to my channels. Today's video is tips for the first timer to travel abroad based on my experience. Ayan, isa-share ko lang sa inyo yung experience ko sa pagta-travel ko out of the country. Ayan. Unang-una, syempre nagtanong na ako sa mga nakaranas na rin ibang bansa or mag-travel abroad. Kasi nga, based sa mga nakikita ko, napapanood ko, may napapa-upload. And then kinakabahan ako kasi nga first time ko. So, yung isa-share ko sa inyo kung ano yung mga paghahanda na ginawa ko para maging smooth yung pagta-travel ko. Una, nilagay ko sa isang envelope yung lahat ng documents ko na sa tingin ko kailanganin ko sa immigration. Ano yung mga documents na yon na sa tingin ko kailangan? Yung, syempre, yung passport ko, yung visa, and then marriage certificate ko since ang hawak na visa ko ay reunification visa. And then sinali ko na rin yung birth certificate ko. And then yung e-travel, kahit meron ako sa cellphone, prinint ko pa din siya. And then CFO. Ang ibig sabihin ng CFO ay Commission Filipino Overseas. Isa sa mga hinahanap yon sa immigration. Ayan. Yung CFO na yon, kapag ikaw ay yung dahilan ng pag out of country mo ay working visa, fiancé visa, and then reunification visa o yung tinatawag na family visa. Yun, kailangan mong kumuha ng certificates of Commission Filipino Overseas. Kasi isa talaga yun sa mga hinahanap sa immigration. And then, documents ko nung resignation letter ko since nag-resign ako sa work ko. At lahat ng documents na yun ay hinanap yun sa akin sa immigration. Ayun. Pangalawang dapat gawin. Kung ano yung tinanong sa iyo ng officers, yun lang yung dapat mong sagutin. Halimbawa, kung married ka, di ba, ang sagot lang naman doon, oo o hindi. So, kapag oo lang. Kapag hindi lang. Wala ka nang dapat ipapaliwanag doon. And then, dapat hindi ka makitaan ng kaba. At confident ka talaga dapat sa sagot mo. Yun. And then, pangatlo, yun yung dapat ikaw yung nag-iimpake ng maleta mo. Dapat alam mo kung ano yung laman ng maleta mo. Kung ilan yung damit mo, ilang yung shorts mo, basta kung ano yung laman ng maleta mo, dapat tandaan mo yun. Kasi may chance kasi na tatanungin ka ng officer sa airport kung ano yung mga laman ng luggage mo. Ayun. Katulad sa akin, nangyari sa akin is naharang ako ng officer sa airport sa Birogen. Ayan. Kasi gumamit ako ng phone. Hindi ko kasi alam na bawal pala gumamit ng phone. Kaya ako gumamit ng phone kasi may tinawagan ako. Yun yung pinsan ko. Tinanong ko kung saan ako lalabas. Kasi nga, dalawa yung exit na nakikita ko. Anyway, may dalawa kasing exit. Kapag yung exit na isa is yung may dineclare ka at yung wala kang dineclare. Since wala akong dineclare, doon ako sa walang dineclare. Ayun. Habang lumalabas ako ng airport, gumamit ako ng phone. Sa paglabas ko sa exit, hinarang ako ng officers ng airport. Tinanong ako kung pwede makita yung passport ko. Since, nandun naman yung passport ko, pinakita ko. And then, tinanong niya ako kung bawal ba, alam ko ba daw na bawal gumamit ng phone doon, sa exit na yun, habang nasa exit. Sabi ko hindi, kasi first time ko nga naman sa
mag lum first time ko sa airport na yun. And then first time ko nga naman talaga mag-travel, yun. And then tinanong niya ako kung may gamot ba ako sa loob ng luggage ko. And then sabi ko meron. Kasi meron nga naman kasi akong dala, vitamins yun from my OB-GYN. Anyway, lagi niyong tandaan na kapag na may dala kayong gamot, dapat dalhin niyo na din yung resita nun. And then yung resibo sa pagbili. And then, tinanong pa ko kung may meat ba daw yung luggage ko. Sabi ko, syempre wala. Kasi nga, wala naman. So, yun lang. Para maging, yun lang yung may share ko sa inyo. Kasi yun ang naranasan ko. Na-experience ko habang nagta-travel ako. Para magiging smooth yung pagta-travel nyo. So, dapat alam nyo kung ano yung laman ng maleta nyo at dapat kumpleto yung documents nyo para maging confident kayo sa sagot sa immigration at sa officers kapag once na tinanong kayo. At kung nagustuhan ninyo yung videos ko, don't forget to like, comment, and subscribe para maging updated kayo sa ibang videos ko. Sa next video ko, isi-share ko sa inyo kung paano ko kinuha yung certificate ng Commission Filipino Overseas. Thank you. Hare. Bye-bye.